Yan, magtuturo lang ako kung paano gamitin itong multi-sticker natin. Ang unang gagawin natin sa ating multi-sticker ay yung year. Ano ba yung year natin? Yan yung 25, 24, 26. Yan, basta yan, year. Wait lang itong tawag. Hello, bakit? Ah, 2023, 2023, 40, 60, 100. Ah, eh. Di mamaya na pag ano, may ginagawa pa ako eh. Eh, kaputol. Kailangan ni Marvin to. Yon, ituturo ko kung paano gamitin itong multiple sticker. Itong year natin, yun yung 25, yung dulo lang. Tapos account, yan yung AMP. Kung iba, kung sakaling CAP, MCP, RSA, basta yan. Yan yung code natin. Kung sakali naman meron tayong iba, meron ditong optional. Meron ditong option. For example, LIT. Ayan. Makikita din natin yan doon sa dulo. Ayun, LIT. Pero dahil wala yan ngayon, XXX lang yan. Tapos, account number, yung B. Yan, B. Yan yung account natin sa Cebu. Kung sakaling magkaroon man tayo sa Luzon, nakaplano naman yan, may L at may M. Sa Mindanao naman, kung sakaling mag-Mindanao tayo. Nilagay ko na lahat para kung sakali lang, edi meron na tayo agad. Tapos, other analyst, kung wala siya sa list ng example kasi, meron kasi ditong perform by, ayan, ayan, nandyan na tayo lahat. Kung sakaling may bago tayo, ilalagay natin dito para halimbawa yan, ito, ilagay natin, di ba, Andres. Example lang yan. Makikita na natin yan dito sa perform by sa dulo. Ayan, Andres. Pero dahil wala yan, XXX lang natin. Nakalock pala yan lahat. Huwag niyong gagalawin ang lock nito. Kasi may mga formula yan nakalink. Kapag iniban nyo yan, hindi yan tugma dun sa formula kapag kayo ang gumawa. Ako lang nakakaalam. Kung sakaling may babaguhin, may tanong kayo, sabihin nyo lang sa akin. Tapos, yung date natin, ayan, date perform 1. O, ilagay nyo dito. For example, 1. Ang month ay January. Tapos taon, 2025. Example lang yan. Tapos due date. For example mo, ang due date ay hindi, wag na 1 para madali natin makita. 2. Tapos ang due date mo ay, halimbawa, 6 months ay January, hindi pala, wag na 6 months. Gawin na lang natin February ang due date para madali natin makita. Tapos gawin natin 2026. Yan. Kung halimbawa, matagal kayo, meron pa kayong second day na date, mayroon kayong ibang date na nilagay, pwede nyo ring ilagay dito. Example, lagay natin dito ay 3 para madali natin makita, mapansin. 4. Tapos dito January, February, ganyan natin March. Dito yung April. Tapos gawin na natin itong 2027 para mabilis natin makita. 2028 na lang dito. Para pag nag-check tayo, madali natin makita. Tapos, yan, yung number natin, 5 digit dapat. Tapos laging may apostrophe sa unahan. Ayan o. May remarks naman dyan, lagi may apostrophe. Kung 300, for example, 300 tayo, dapat apostrophe, 5 digit tayo, dalawang zero sa unahan at 300. Yan. Tapos, i-drag na lang natin. Hilahin natin hanggang 20. Yan. O, 319. Kasi ay, gawin na lang natin 301 para kapareho ng number.
320. Yan. Yan. Yan yung number natin. Kung mapapansin nyo, nandito na siya. Ayan o. Nakalink na siya dito. Ito. 25-AMP00301-B. O, kung gagawin natin tong CAP, magiging 25-CAP00301-B. O, lahat na yan B. Hanggang baba yan. B yan. Hanggang 1,000. Akap yan. CAP-B. Yan. Tapos, ano tayo? Kung second day, ay kung may third day ka pa, gawin natin 5, 6, April, May. Gawin natin May at June. Gawin natin 2029 at 2020-30 para mabilis nating makita. Ayan. Tapos work status. Anong work status natin? Yan yung calibrated. Dito natin calibrated. For example, calibrated. O, sunod mo hindi calibrated, naging verified na lang yung iba. Yung iba, naging validated lang. Depende yan. Tapos yung iba, defective na. O, yung iba, not in use. Yung iba, inspected. Yung iba, not working. Example lang yan. Pero madalas yan calibrated. E di calibrate na lang natin to marami. Lang natin. Ayan. May ano yan. May, ibig sabihin, may nakakommand din yan. Kapag calibrated ang nakalagay na pinili mo dyan, dito, sa ating sticker, ang magiging ano dyan ay date cal due, at cal by. Pag verified, ang nakalagay dito, date ibig sabihin verified, verified due, at verified by. Pag validated, date validated, validated due, at validated by. Kapag defective, inspected due, inspected by. Yan. Pag not in use, ganun din, inspected. Kapag inspected, siyempre, inspected din. Yan. Not working, inspected din. Hanggang calibrated. Yan. Tapos, dito naman yung ating instro. ID, serial number, o instro ID. Halimbawa, kung ano yung client. Minsan kasi ang tawag ng client, instrument ID. Yung iba naman ID. Yung iba SN. Yung iba ID lang. Ito, instrument ID. Kagaya ng cardinal, instrument ID yon. Example natin, oh. Instrument ID. Sample lang natin yan, instrument ID. Ayan. O, tapos sampulan din natin ng ID number. ID number. ID number. Basta ang tandaan nyo lang, pag blue, drop down list. Kapag yellow, type input. Kapag gray, suggestion. Hindi pala. Wala sa drop down list, kaya gray. Parang yung sa report lang natin. ID number, ilahat na natin. Serial number. Gawin lang natin serial number lahat. O, tapos tag natin. Instrument ID, halimbawa, FT-01. Yun lang, gawin natin ganyan. O, 010203. O, ID, pag sample natin, TLB-01. Bawa sa QA, ID ang sabi nila. O, pag serial number, yan yung mga madami. 1, 2, 3, 4, 5. Example yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, serial. Yan yung tagging. Yung tagging, yan yung binubuo ng serial number, ID. Halimbawa, ang instrument ID niya ay FT. Instrument ID niya ay FT002. Ang ID niya, TLB. For example, kasi minsan kasi ID yung tawag nila. Meron naman pag sa engineering, instrument ID. Pero madalas dyan ID. ID lang. Yung instrument ID, bibihira lang yan. Cardinal lang ang nagpapagawa ng ganyan. Gusto nila instro ID. Tapos, ayan. Yung instro ID na yan, ayan yan, yung TLB004. Tapos serial. Ano ba yung serial? Minsan kasi walang ID. ID serial lang ilalagay natin.
Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. O tapos perform by. Bakit perform by ang nilagay ko dito? Kasi minsan kasi hindi siya calibrated by. Minsan verified by, validated by, inspected by, ganun. Kaya nakalagay na dito yung pangalan ko. Yan. Pwede rin pangalan ng kahit sino dyan. O, halimbawa, ito. Si Joshua. Ayan. O, tapos sticker number. Dito tayo. Dito natin. Ba't may number 1 dito? O, hanggang 6 yan. Ibig sabihin yan. Yan o. Date 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang ilan ba yung date na ilalagay mo? Ito. Yung 1, 2. 1. Pang number 1. Kasi ano, date perform 1. E di 1 ang ilagay mo. Pag 1 ang ilagay mo, automatic malalagay siya dito. January 1, 2025 at 2026 ito. Perform date at due date. Ayan. Ito na siya. 1 and 2, 5. O kaya, iniba ko yung number niyan para madali nating makita. O, tapos, ilagay natin yung location kasi para matitrace natin. Pwede natin balikan kung tama ba yung mga nalagay nating sticker. Pwede natin ilagay dito. Oh. Pasteo Ricer, yan. Para madali nating malaman. Yan, tatlong yan, pasteurizer yan. Madali nating natatandaan. Tapos itong dalawang to, Chemlab to. O, tapos ito naman, itong 1, 2, 3, 4, 5 na ito, Microlab. O, para matitrace natin. Tapos itong sticker na ginawa nyo, itong Excel na to, i-copy nyo, ilagay nyo doon sa folder ng kinalibrate nyo, ay ng company na pinagkalibratean nyo. For example, Cardinal, ilagay nyo ito para pwede siyang matrace dito. Kung sakaling magka-problema kayo, may matitrace kayo kung anong number o serial ang nalagay. Ayan, pwede nating microlab yan lahat. Tapos, anong napapansin nyo? NA pa rin. Bakit NA? Kasi hindi nyo napili kung anong date. For example, hatiin na lang natin hanggang ang ChemLab ay 1. Ay di lahat yan 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Kasi ito yan. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Gawin natin 2. Ito naman yung 2. Gawin natin 2 para mahati naman. Tapos yung isa 3. Ito yan. Yung pangatlong date. Ayan. Siguro naman, hindi naman lalampas sa 6 ang date. Ang pinagkalibratean, hindi naman lalampas sa 6. Kung sakali naman na lumampas sa 6, ipagsamahin nyo na lang dyan sa 6 na araw. Kasi kaya naman yan. Yan. O kaya, ah, mag-ano na lang kayo, mag-move or copy kung gusto nyong kasama pa rin yung date. Kasi 6 lang nilagay ko dito eh. Kasi bibihira lang naman yung lampas ng 6. O yan, okay na. O tapos, 3. Yung 3 ay 5. Ayan o, 5 and 6. 5 at 6. Tapos, date cal, tama, date cal. Pagkataas, date inspection na lahat. Tapos validated, verified, calibrated. Yan. Lahat yan nakalink na. Kung may babaguhin kayo, magtanong kayo sa akin. Tapos, pag ipiprint nyo na, i-close nyo. Tapos, open nyo to. Nag-close pala yung window. Kinlose ko yung aking. Wait lang, mag-open ulit. Mag-share screen ulit ako. Share screen ulit. Oops, isa eh.
Kailangan pala i-open. I-open ko muna ito. Kailangan open muna. Ulitin ko lang muna yung share screen ko. Share screen. Ito. Ayan, naka-share screen na. Ang ginawa ko dyan, katabi lang naman yan to. Inopen ko to. Ito. Hindi siya magbubukas kapag hindi mo kinlose itong Excel. Kailangan i-close mo muna yan bago magbukas yan. Kasi hindi yan magli-link. Pero ito na-link ko na to. Kung sakali lang na hindi nyo ma-link, halimbawa, nadatnan nyo, nawala yung link kasi nag-iba kayo ng file name, matatanggal yung link niyan. Pero titingnan nyo muna dito, input. Saan ba yon input? Kasi ang sheet nito dalawa, isang information tsaka isang input. Yung pinag-editan natin kanina, input yon. Kaya input tayo. Ito sa baba, makikita input. Yan, input. Tapos, makikita mo dyan yung ginawa ko dun kanina. Dito, imumove mo lang to. Ayan yung mga ginawa ko kanina. Makikita mo dyan. Ayan. Kaya alam mo kung saan ka mag-i-start ng number. Ayun, 1, 2, 3, 4. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin, yung 301 ko, nasa 1. At tapos yung 305 ko, nasa 5 na row. Row ba yun? Tama, row. Tapos, ito yung ano ko. O, tapos, kung sakaling nawala yung link, nakalink kasi yan doon sa Excel na yon. I-click mo lang to. Itong calibrated, naka-click, nakalink yan dito. Yung calibrated. Nasaan? Ayun, sa work status. Di ba yung sinabi ko kanina? Ayan. Pag kinlik ko to, kita nyo nag-blue to. Kasi dyan yan nakalink. Yung work status niyan, ang nilalaman niyan, calibrated, verified, validated. Ayan. O, i-click. Kung sakaling hindi mo yan, hindi nakalink, minsan kasi hindi yan nakalink, edi ililink natin. Click lang natin ito. Kung sakaling nawala yung link, malalaman mo naman kung hindi nakalink pag walang ganyan, Ayan, Yung sabihin yan, nakalink sa printer. Ito, makikita nyo yan, yung drawing na yan. Printer yan, nakalink yan sa printer pag may ganyan. Pero pagbukas nyo, walang ganyan, hindi yan nakalink. Kaya i-click mo to, pupunta ka dito. Ang makikita mo kasi dito, kapag hindi nakalink, nan yan, nakanan. Ayun, ito. I-click natin to. Ayun, nakanan. Kung makikita nyo yung calibrated, nawala yung drawing na printer niya dito. Ibig sabihin, hindi na yan nakalink. Kaya pag pinrint mo yan, hindi magbabago yung calibrated na to be- ng validated, verified, kasi hindi siya nakalink na automatic. Kaya calibrated lang yan always. Kasi ito lang yung nakalagay sa kanya, hindi mababago yan. I-click mo lang yan, i-link mo doon sa work status. Ayan, work status. Ayan, nakalink na siya sa work status. Bumalik na ulit yung printer. Tapos nung kinlik ko, ito na siya. Ako umiilaw yun, yung nasa blue ito, umiilaw. Umiilaw. Kasi, kung halimbawa, kung 301 yan, calibrated yan. Calibrated ang malalabas. Kung 302 yan, verified ang malalabas dyan. Tapos, yung certificate natin, ito lang ang hindi nakalink kasi hindi naman ito nababago. Ayan yan lang ang walang link. Pero ito, ayan, yung certificate na yan, nakalink yan. Makikita nyo, nakalink dito. Umiilaw, ng blue. Pero kung sakaling hindi yan nakalink, punta ka lang dito, nakalagay dyan ay none. Yun. Pero ngayon, certificate number yan kasi nakalink yan dito. Tama naman kasi certificate number yan. Nakalink na siya. Ganon din itong ID. Yung ID umilaw dito. Yung ID, nakalink yan doon sa tagging. Instrument ID ang nakalagay dito. Bakit kaya instrument ID? Kasi instro ID itong tatlong to, tas itong ID baba. Tapos, ah, ayan, nakalink yan sa tagging. Tapos ito naman, nakalink naman yan, pupunta ulit, usod natin dito, sa perform. Ayan,
Ayan o, may ilaw o. Ano, kita mo sa baba ito. Pag tinapat ko dito. Kaya makikita mo yan dito, nakalink yan sa date perform. Ayun yung date perform. Kung sakaling hindi naman yan nakalink, nakanan din yan. Tanggalin natin yung ano, link. O, hindi na nakalink yung date na yan, nawala yung printer. Kaya, kapag pinrint mo yan, hindi yan magbabago yung January 1 na yan. Kasi hindi naman nakalink eh. Kaya ang gagawin natin, i-link natin. I-link natin sa date perform. Date perform. Ayan. Nakalink na siya. FT001. Ayan. Date. January 1 pala, 2025. Yan. Nakalink na siya. Ayan, umiilaw na ulit. Tapos yung Caldio natin, ganun din, same. Nakalink siya dito. Caldio. Tapos dito, due date nakalagay. Kasi due date ang pangalan natin dito. Due date. O, yan dito. Kung sakaling hindi yan nakalink, none ang nakalagay dito. None. At nasa taas yung none. Ayan. O, dahil hindi nakalink yan, due date ang nakalagay sa kanya. Ganun din sa name. Ayan, umilaw na rin dito. Perform by yan. Kaya makikita mo yung link nakalagay dito. Perform by. Kung hindi yan nakalink, none ang nakalagay dyan. Perform by. O, tapos alin pa? Yung Instro ID. Ito. Nakalink yan doon sa Instro ID. Ayan, dito. Nakalink siya sa IDSN Instro ID. ID. Ayun. Nakalink siya. Ayan. Bakit ito ay nababago-bago? Kasi minsan nga ay ID lang, minsan intro lang, minsan serial number. O, tapos itong date cal, naiba-iba rin yan. Ba't ito naiba-iba? Kasi minsan hindi yan date cal. Minsan date calibrated yan. Kaya nakalink yan doon sa date cal, date verified, validated inspection. Ayun, ayun, ayun. Ayun, yung may ilaw. Yan, kita mo na. Yan. Kasi naiba-iba yan. Kaya yan nakalink. Tapos itong Caldio, yan. Nakalink naman yan sa Cal verified. Oh. Kaya hindi nyo dapat tanggalin ang link dito kagaya nung nakaraan na gawa ni Kaloy. Defective, pero nakalagay dito date calibrated. Mali yun. Dapat date inspected yan. O kaya yan, automatic yan. O kaya inspected due. Dun yung nagawa niya ay calibrated by. Mali. O tas cal by. Naiba-iba rin yan kasi ito yan. Pero nakalink yan doon. Cal verified valid. Naiba-iba. Yan. Ganun lang. Tapos pwede nyo lakihan yan. Kung naanohan kayo, pwede nyo lakihan yan. Mas maganda, 300 o 400. Mas okay ako sa 400. Ayan. Kita nyo nga agad yung nag-link ko. Ayan. Tapos, kung magpiprint kayo, control P nyo. Control P, tapos record selected. Saan ka ba nag-start? Dapat tanda mo kung anong number yon. Kanina, halimbawa ay hanggang ano tayo? Makikita naman yan dito. Sa huli. Makikita naman dito sa huli. Yung pinakauna natin, 301 eh. Ayan 301. Yung pinakauna nung yung ginawa, yun yung number 1 nyo. Kaya tatandaan nyo dapat kung paano kayo mag-print. Ayan. Ang huli natin ay, wala na ito. Kita mo naman. 20. Tama. 20 kanina. 320. 1, tsaka 20. Tapos, pag nalagay mo na yung range, record range, 1, tsaka 20, ilalagay nyo dito, check nyo, AutoCAD. Hindi pwedeng hindi AutoCAD ha. AutoCAD lang. Tapos, pag nalagay nyo, naka-click naman na yan madalas, 1 tsaka 20, i-click nyo dito. For example, halimbawa, 200 dito. Pag hindi nyo yan nabago dito, hanggang 200 yan magpiprint dire-diretso. Walang putol yan. Ayan Hanggang putol, walang putol yan, 200. Kaya masasayang sticker nyo dyan. Kailangan sakto, 20. Tapos pag nag-20 na, i-click mo dito para lumabas yung 20. Ayan nagbago na. Pag hindi nyo kinlik, hindi rin. Hindi rin yung lalabas. Kailangan pag type nyo ng 1, click nyo yung range dito, 20.
ID hanggang 20 yan. Ayan o, click nyo. Tandaan nyo na lang ito. Kaso lang medyo maliit, pero pwede nyo silipin. Ayun o, 25-cap 00320. Tapos ito yung serial, tsaka ID. Serial number na nakalagay niya. Serial, 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 serial. Kung sakali namang na-print nyo na yung iba, oh, at ang hindi nyo pa napiprint ay 15, ay di, i-type nyo dito, 15 to 20. Mag-i-start yan sa 15. Pero 1 pa rin yan dito ha. 15. Ano ba yung 15 natin kanina? Ito, 315 hanggang 320. Oh. Sisilipin nyo na lang, i-double check nyo lagi doon sa datasheet nyo. Kung tama yung una, ano ba yan, 315, serial ID, tingnan nyo. Tapos yung huli, o yung 20, ayan. Yan. Tapos, tsaka nyo i-print, go. Pero habang nagpiprint kayo, dapat, i-check nyong isa-isa yung lumalabas doon. Kasi pwedeng mamali kayo. Kasi sa sobrang dali nga lang nitong gawin, pag nagkamali ka ng isa, mali lahat yung print mo. Kaya mas okay kung magpiprint ka, mga pa 20-20 lang, 10-10. Mas okay yun. Pero basta double check nyo lang. Ha? Halimbawa, lumalabas yung sunod-sunod, i-check nyo. Para kung sakaling may makita kayong mali, syempre titingnan nyo yung date calibrated, baka mamaya ay hindi 1 year yung nalagay mo, o kaya baka hindi ID, o kaya hindi verified, hindi CalJU, mali. E di, mapuputol nyo kaagad. Patayin nyo na kaagad yung printer para hindi na siya magtuloy. O dahil hindi na ako magpiprint ngayon, hindi ko tayo piprint. Okay ay. Gamitin nyo na to para mas madali kayong makapag-print ng sticker. Para meron din tayong babalikan. Isasama natin itong file sa company na ating pinagkalibratean. Gamitin nyo na to. Kaya lang ito, mas maganda ang gamitin yung sticker dito as kung sa on-site ito. Ay, hindi, pwede rin naman tong gamitin pala dun sa hindi Bluetooth. Sa Bluetooth kasi mas okay. Mas mas maganda ang view dito. Ayan. Nakikita ka agad dito. Dun kasi sa isa, mano-mano eh. Pero pwede pwede na rin naman gamitin niyo na to. Okay. Basta yan, nakalink yan lahat. Akin, kung sino yung magpapaturo diyan, magbayad kayo. O, sige, sige. Ah, stop ko na ang share screen. Okay, tanggal na yung screen. Sige, hanggang sa muli, mga master, ang inyong lingkod. Master Len.